Halongkat yung mga nangyayari noon sa panahon ni Duterte. Dahil nga sa kanilang mga binitiwang salita nung sila ay nasa Davao, 'di ba, mga kaibigan? So, eto mga kaibigan, itong dumaan sa aking page ay kay Mocha Uson ito, no? Video ni Mocha Uson noong August 30, 2016. Eto po mga kaibigan ay hinamon ni Baron Geisler si Baste Duterte ng drug test. Yan. So, pakinggan po natin hindi ko na sa inyo ipapakita, no? Papakinggan na lang natin. Kasi baka makopyright ako pag pinakita ko yung video. And then mamaya kukomentuhan po natin. Nag-greet muna ng hi si Baron bago nito pinakawalaan ang kanyang paghahamon. Tinawag nito na your son ang kanyang inahamon ng drug test. Sinabi ng aktor na sabay silang magpa-drug test nang sinasabi itong your son kahit na anong araw na gustuin nito. Paulit-ulit din itong itinanong ang kanyang inahamon kung ano ang gagawin nito kapag lumabas sa drug test na positive ito sa droga. Kahit na anong klaseng drug test o mano ay papayag siya. Sinabihan pa nito ang kanyang inahamon na huwag itong magmalinis. Samantala, bagamat walang pangalang binanggit si Baron, ngunit marami ang nagsasabi na ang Pangulong Rodrigo Duterte ang pinatatamaan nito sa kanyang paghahamon at ang anak ng Pangulo na si Baste Duterte ang inahamon nito ng drug test. Ito na si Baron. 800 meters. I'm just merely an actor. Nagde-drive po siya dito ng kotse. Your sons. Your sons. Your son. Sabay kami. Ngayon, o bukas. Pa-drug test. Gawin natin. Gawin natin. What will you do kapag yun ang nangyari? Positive siya. What will you do? What will you do? By tomorrow, I challenge you. By tomorrow, your son, any cancer, and drugs, game, 200 meters. huwag ka magmalinis. Game. Hoy, Baron! So 2016 po ito nangyari. Baka kasagsagan po ito ng yung pagpasok ng drug war no ni dating Pangulong Duterte. At dito po mga kaibigan, habang siya ay nagmamaneho, parang sa itsura ni Baron, parang high yung itsura po niya. At saka the way siya magsalita dito. At hinahamon po niya dito ay bagamat hindi niya pinangalanan, no? Pero maraming ang nagsasabi at kahit kahit sinong tao, pag napanood mo yung video, mahalata mo na kung sino ang kanyang hinahamon. Hinahamon po niya, no? Sa tingin ko sa aking pag-a-analyze, ang hinahamon niya dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung mga anak daw ay ipa-drug test anytime. At sabi niya, sabay daw sila magpa-drug test at kahit anong drug test daw. At mga kaibigan, pinost ito ni Mocha Uson. So, alam na natin yon. Bakit pinatulan ni Mocha Uson? Bakit niya pinost dito at dinipensahan nila? 'Di ba? Yung sinasabi ni Baron Geisler. Bakit nila pinatulan? Bakit sinagot? So, malamang, yun nga talaga ang ibig sabihin. Malamang ang pinapantungkulan talaga dito ay ang mga anak ng dating Pangulong Duterte. So, analyze natin ngayon mga guys, no? Komentuhan natin. 2016 ito August 30, 2016. So, ibig sabihin, kakaupo pa lang ni dating Pangulong Duterte, no? June 1 siya naupo June 1, 2016. So, ito yung pagpasok
ng war on drug ni Pangulong Duterte. So alam naman natin, pagpasok na pagpasok mga guys, sabi nga ng PNP, no? Sa record ng PNP, pagpasok na pagpasok ay umabot na kaagad sa 140 ang natsugi, mga guys. So, isang buwan pa lang yon. So, siguro dito, kaya nagsalita siguro si Baron ng ganito, ay baka natatarget din siya. No? Baka tinatarget din siya at baka nakalagay din siya sa drug list. Baka lang kasi alam naman natin mga guys yung history ni Baron, di ba? Na siya ay nalulung sa droga. Pero ang kagandahan nito mga guys ay nakakilala siya sa Panginoon at nagkaroon siya ng spiritual awakening at siya po ay nagbago na. At ngayon po, meron siyang pamilya, 4 yata yung anak niya ngayon at talagang nagbago na talaga siya at sinasabi mismo ng kanyang misis na napakabait nga daw ni Baron. So talagang totally nagbago po siya dahil po sa pagkakakilala niya sa Panginoon. And even pag pumunta kayo sa page niya, madami siyang mga post, no? Mga word of God, no? So talagang nagbago po siya, si Baron. So, ano pong masasabi natin dito? Bakit niya hinahamon si Pangulong Duterte na ipa-drug test ang mga anak? Isa lang naman ang ano ko dito ang analyzation ko dito, no, mga kaibigan. Hindi naman siya magkakalakas ng loob na hamunin ang dating Pangulong Duterte na ipa-drug test ang kaniyang mga anak. Kung walang alam itong si Baron, no? Sa tingin ko mga guys, maaaring nakasama niya ito sa pagja-jamming, di ba? Kasi yung mga nagja-jamming, di ba? Ano yan sila minsan grupo-grupo talaga yan sila. Tapos nagtitrip-trip yan sila, nagja-jamming, di ba? So sama-sama yan sila mga kaibigan. At sila din yung nakakaalam kung sino-sino sa kanila ang gumagamit ng pulburon, no? So, eto hindi naman siya magkakalakas ng loob na hamunin ang Pangulo ng Pilipinas na anytime. Sabi pa nga niya, tomorrow. Oh, anong gagawin mo? Anong gagawin mo kung malaman mo na ganito? Na maging positive yung kanyang anak. Diba? So, kita natin mga kaibigan, siguro, ang maganda nito, magkaroon talaga ng drug test. No? Itong si Baste. Magpa-drug test talaga. At siguro, para hindi siya kasi 'di ba? Mga guys, nawawala naman yung nawawala yung ng drug sa dugo natin, 'di ba? Mga 90 days, no? 90 days. Siguro sa buhok kasi sa buhok daw mas mas matagal nawawala yung epekto ng droga kapag ikay nagdodroga. Siguro ipanawagan ng mga tao na magpa-drug test siya. Agad-agad para malaman talaga ng taong bayan, no? Or baka naman nagbago na siya, 'di ba? Hindi natin alam kasi naging mayor na siya. Baka nagbago na at baka hindi na siya gumagamit, no? So, sana magpa-drug test din sila para alam naman ng taong bayan. Kita niyo? Ang yayabang nila, mga kaibigan, hinahamon nila ang ating Pangulo, sinasabihan ng drug addict. Pero eto naman sila, napakarami nilang baho. At sila yung talagang mga guys kung titingnan natin, sila yung talagang merong controversy pagdating sa droga. Sino ba yung inimbestigahan sa Senado? Oh, di ba? Pulong Duterte, inimbestigahan sa Senado tungkol sa droga at tungkol pa sa pagkakasangkot sa isang Chinese triad. Diba? Hinamon siya ni Trillanes, ipakita yung tattoo niya kasi meron daw siyang tattoo na malaki na dragon sa kanyang likod pero ayaw niya. Bakit niya ayaw? Mga kaibigan, no? Natatakot siya. Bakit siya umaayaw? 'Di ba kung ikaw ay walang
kasalanan kung alam mo na ang tattoo mo sa likuran ay hindi naman talaga yan dahil miyembro ka ng triad, no? So, ipapakita mo yan. Para nang sa ganon, malaman ng taong bayan para luminis ang pangalan mo. Pero bakit ayaw ni Pulong? Diba? Doon pa lang magtataka ka na eh. At saka bakit nasasangkot siya? Bakit nasasangkot ang kanilang mga pangalan sa mga illegal na kontrabando ng droga na nanggaling sa China? O doon pa lang mga kaibigan, mag-iisip ka eh. Kung meron kang matalinong pag-iisip, kung hindi mo iniwanan ang iyong utak sa closet mo, no? Mag-iisip ka eh. Kung bakit nasasangkot sila madalas sa ganitong kontrobersya? To the point na meron pang malaking investigation sa Senate ang naganap tungkol dito. At merong mga nag-witness na yun nga daw, nagpapatulong sa BOC para mailabas ang kontrabando. Di ba? So, mag-iisip ka, bakit nga hindi kaya magpa-drug test ang mga anak ni dating Pangulong Duterte? At siya na rin magpa-drug test. Kasi naging Pangulo na siya at lahat pero never siyang nagpa-drug test. So siguro panahon na ito para magpa-drug test sila. Kasi sila yung nagbibigay ng akusasyon sa Pangulo natin na drug addict. Pero ang Pangulo natin never na nasangkot sa isang controversy na napasama sa mga ganyang illegal na gawain. Never siyang napasama. At never din na napasama ang pangalan niya sa drug list. Ayon sa PDEA, ayon sa PNP, at ayon kay dating PNP Chief Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, wala talaga. Lumalabas ngayon, mga kaibigan, no? Kung i-analyze natin, lumalabas ngayon na etong mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte kay PBBM ay parang ibinabato niya ang kanyang mga kasalanan, ang kanilang mga baho, ibinabato nila kay PBBM. Tama nga talaga yung sinasabi sa Biblia, no? Na kung sino yung nauunang mga bumato, kung sino yung mga tao na madalas na mambato ng putik, sila ang maraming tinatago na baho. Sila yung maraming kasalanan. Diba? So, dapat talaga magpa-drug test na etong mga Dutertes. Kasi, hindi naman magsasalita ng ganito si Baron Geisler eh. Kung wala siyang nalalaman, kung hindi niya naka-jamming itong mga to, di ba? So, pakinggan natin ulit. Hinahamon na naman sa kanyang bagong video na lumabas. Naghahamon na naman si Baron Geisler. Sa video na ipinost nito sa kanyang Facebook account, nag-greet mo na ng Saglit. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi lang pala isang beses na naghamon si Baron Geisler. Kasi yung lalaki, sabi, naghahamon na naman. Diba? Naghahamon na naman. Kapag na naman, ibig sabihin, naghamon na pala siya noon, pero hindi siya pinagbigyan. Hindi ginawa yung hamon. So, na naman, no? So, pakinggan niyo ulit. ay si Baron bago nito pinakawalaan ang kanyang paghahamon. Tinawag nito na your son ang kanyang hinahamon ng drug test. Sinabi na aktor na sabay silang magpa-drug test nang sinasabi nitong your son kahit na anong araw na gustuhin nito. Paulit-ulit din itong tinanong ang kanyang hinahamon kung ano ang gagawin nito kapag lumabas sa drug test na positive ito sa droga. Kahit na anong klaseng drug test o mano ay papayag siya. Sinabihan pa nito ang kanyang hinahamon na huwag itong magmalinis. Samantala, bagamat walang pangalang binanggit si Baron, ngunit marami ang nagsasabi na ang Pangulong Rodrigo Duterte ang pinatatamaan nito sa kanyang paghahamon at ang anak ng Pangulo na si Baste Duterte ang hinahamon nito ng drug test. Hi. I'm just merely an actor. Nagda-drive po siya dito, mga guys. Your sons. Your son. Sabay kami. Ngayon, o bukas,
drug test. Gawin natin. Gawin natin. What will you do kapag yun ang nangyari? Positive siya. What will you do? So what will you do? By tomorrow, I challenge you. By tomorrow, your son, any kinds of drugs, game, 200 meters. huwag ka magmalinis. Game. Hoy ba? Oh, yun. Sobra ka. So yun mga kaibigan, habang nagda-drive si Baron, so hindi lang pala isang beses niyang hinamon itong si RRD na magpa-drug test, pati yung mga anak, no? Hindi lang pala niya isang beses hinamon. Siguro dalawa na kasi doon sa voice recording, sabi, naghamon na naman si Baron Geisler. So maaring dalawang beses na niya itong hinamon si RRD na magpa-drug test pati ang mga anak, no? So sabi niya, tomorrow, no? Bukas daw, hinahamon niya. Ano to mga kaibigan na August 10, 2016. So ibig sabihin, pagpasok ng June 1, 'di ba si RRD June 1, 2016 na naupo. So August, mga kaibigan, 2016, naghamon niya si Baron. So kasagsagan talaga ng pagpasok ng drug war ni RRD. So yun nga ang masasabi natin, kung walang alam si Baron, bakit siya maghahamon? Pangulo yun, dating Pangulo yun, hinahamon niya. At isa pa, maghahamon ka lang naman, magkakalakas ka lang naman ng loob na maghamon anytime daw mga kaibigan, kahit anong drug test. Maglalakas ka lang naman ng loob maghamon kung alam mo na totoo. Kaya sabi ko, maaring nakaka-jamming, no? Maari, no, mga kaibigan, na nakaka-jamming niya ito. No? So, pakisagot po ito, sana magpa-drug test talaga sila. No? Para malaman talaga ng taong bayan. Kasi si PBBM, 2 beses nang nagpa-drug test eh. No? At saka, kita mo mga guys hindi mo masasabi na ay baka nawala na yung effect sa dugo ni PBBM nung nagpa-drug test siya. Hindi mo masasabing gano'n. Bakit? Kasi ayon doon sa petsa, mga guys, sa petsa ng drug test ni PBBM, ay ginawa niya ang pagda-drug test matapos si RRD na magsalita. So, ibig sabihin mga guys, agad-agad, nung narinig niya si RRD na nagparatang na siya ay addict, agad-agad nagpa-drug test siya. Diba? So, ibig sabihin, kung agad-agad kang magpapadrug test, pagkatapos ng akusasyon, ibig sabihin, hindi siya nakapag-ready. No? So, talagang nagpa-drug test siya kagad at ang lumabas ay negative. Kasi kung ginawa niya yung drug test, at least 30 days, 90 days, wala na talaga doon yung epekto, di ba? Pero ginawa niya yung drug test right away pagkatapos mismo na nagdeklara si RRD na meron ng bangag daw, ganyan, di ba? May bangag, may addict. So, ibig sabihin, totoo talaga ang drug test ni PBBM. Totoo talaga ang resulta na negative siya sa drug test. Pero itong Duterte, mga kaibigan, never silang nagpasa ng drug test. Diba? Si Sara lang yata ang nagpa-drug test. Pero yung mag-amang mga Duterte, never. So yan mga kaibigan, pa-drug test sila, nang sa ganon ay mapatunayan nila na hindi totoo itong hamon ni Baron Geisler. Diba? So sila ang nag-aakusa
patunayan nyo na kayo ay na kayo ay hindi addict dahil nag-aakusa kayo eh. So, parang lumalabas, alam nyo na gumagamit kayo, pero ibinabato nyo kay PBBM yung mga ginagawa ninyo. Diba? Ganun lang yon mga kaibigan. Bye! Patuloy po nating suportahan ang ating administrasyon at ang ating Pangulo Bongbong Marcos. Fight fake news, expose the truth. Bye! Admin Rich po. Bye! Maraming salamat po. I-follow natin yung Admin Rich. Ano na muna guys? Admin Oo, Reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.